Ayan, good morning mga kasanay. Kahit medyo masama ang pakiramdam ng inyong kasanay, magbibigay tayo ng konting kasanayan sa ating mga kasanay na tigapanood na po ng ating mga ina-uploads na video. Ayan, bali ito pong part na to ng ng area na to. Ito po yung 4th floor. Yan, maliit lang po itong 4th floor na ito. Bali ginawa lang pong slab yung takip ng hagdan at saka isang kwarto, tsaka isang kubetang maliit sa ibabaw. Kaya po inislab na rin. So kailangan po natin ito mga kasana i-waterproof. So naka-waterproof na po yan. Ginamitan po natin siya ng yung hinahaluan po ng semento na pang waterproof. So ayan, nakalipas na po ng ilang araw, na testing na natin, dinaanan ng maraming ulan, wala na po siyang leak. At saka binabara na rin po natin ng tubig yan. So ang gagawin po natin ngayon ay ayan, niwasan po natin magpako ng mga kasanay pag sa ganitong waterproof. Kahit kapirasong butas po, wag na po tayong gagawa. Kahit kapiraso, gawa po ng kahit magasgasan lang po yan ng butas. Sabihin nyo kapiraso lang, pero pag napasok po yan ng tubig, gagapang po yung tubig sa ilalim, may posibilidad na mabaklas yung lahat ng pinahid nyo na waterproof. Yan. Kaya po maingat po tayong naglagay ng mga tanse. Ayan po, sinamantala natin yung butas ng drainage nya, nilagyan lang natin ng isang kahoy, at doon na po tayo tumali ng tanse. Yung mga kasama naman po niya, bali 4 lang na sulok ang nilagyan natin. At inikis na lang po natin yung Ayan. Ayan po, naggawa po tayo ng plywood. Yung plywood po ang pinako natin sa bandang mataas. Ito po. Ito lang po ang pako natin. Tapos ito po yung tansi, pinaikot lang natin para makadalawang balik siya. Ganyan po yung gagawin natin mga kasanay. Yan. Tapos po yung tansi niyan mga kasanay, inikis lang natin sa gitna. Ayun. Ayan po. Ang purpose po ng ating pag-video ngayon is yung tip ko po na hindi po natin mabutas yung ating waterproof kahit kapiraso. So, ang ginawa po natin ay diyan nga po tayo nagtali sa may ito. Dito po sa plywood lang. Plywood lang po ang pinako natin, mataas po ang pako, hindi po abot ng topping. So, ayan po. Ganun din po yan doon. Ayan. Ayun po yung purpose ng ating pag-video ngayon. Yung may bigay ko po sa inyo yung konting tip na hindi po dapat magpako pa, lalo-lalo na sa floor. Ayan. So, ang sunod na step naman po, after nung natin, mga sanay, ang sunod natin na step, bago natin i-topping yan ng medyo matapang na halo, naglagay po tayo ng adhesive muna. Ito po. Nagtimpla po tayo ng adhesive. Ito po yung sako ng adhesive. Ayan po. Ayan. Ayan. At saka magandang klase po talagang dapat na gamitin nating adhesive dyan mga kasanay. Yung medyo kilala po na adhesive ang gagamitin natin bago tayo mag-topping. Ayan po, nilalagyan na ng ating makasanay ng pampondo. Sa ibabaw po yan ng sa ibabaw po ng waterproof natin yan bago natin itapping. Sa pagitan po ibig sabihin. Huwag masyado boy idiin boy. Sanay, huwag masyado idiin, baka magasgas yung mga may bato-bato. Sakto lang na dumaan. Ayan po muna mga kasanay. Ay, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips para sa paniguradong kaligtasan ng ating waterproof na hindi po magtatagas. Na-testing na po yan kaya wala po tayong duda. So ayun po, magpapasalamat po muli ako sa inyo sa konting oras na ibinigay nyo sa panonood na dito sa ating munting channel. At nawa po ay lagi po kayong manood. At sana po yung mga bago lang po na nakapanood ng aking video ay sana po ma-subscribe na rin po ninyo ako para kung
mayroon po tayong mga pagsasana sabay-sabay po tayong makapanood at at kung maaari po mapindot nyo na rin po yung ating notification bell para po lagi po kayong updated sa ating mga ilalabas pang videos na kahit kapiraso po ay kakukuha na natin ng aral sa larangan po ng paggawa sa construction. Yun lamang po mga kasanay at magandang araw po at pansamantala po, paalam.